Ano ang gagamitin natin? Tubig. So, ang paghugas, ang tubig ay nahati sa tatlo. Ang tubig ay nahati sa tatlo. Pero diyan sa libro nyo, dalawa lang. Sa libro nyo ay dalawa lang. Sa libro nyo, dalawa lang ang nabanggit diyan. Maun tahir at saka maun najis. Ang which is tinatawag ninyo sa wika na ginagamit ninyo sa trabaho, anong pagka naghanap kayo ng tubig, anong sinasabi niyo sa mga Arabo dito? Moya. Pimuya. Ang moya ay plural ng ma. Ang tamang basa dyan ay miya. Miya. Which is binabasa natin ng moya. Miya. So, ang singular, ang plural niya, miya. So, ang o ang tubig na pag-uusapan natin ay nahati sa tatlo. Pero sa libro nyo, ilan lang? Dalawa lang. Maun, babanggitin ko lang na sa libro nyo. Maun, kasi ang pag-aaral nyo sa akin, hindi lang ako nakapokus sa libro nyo. Bubuksan yung libro nyo, plus magdadagdag tayo ng mga kaalaman sa inyong libro. Ang tubig ay dalawa sa libro nyo, pero ang tubig na pag-usapan natin, palalawakin natin, nahati sa tatlo. Maun, tahur. Maun, tahur. Okay. So, ang tubig na hati sa tatlo, maun, tahur. Ra sa dulo, ar. Maun, tahur. Pangalawa, maun, tahir. Maun, tahir. Pangatlo, maun, najis. So, ano pagkakaiba nitong tatlo? Ano yung tahor? Ang tahor, tubig na malinis, pwedeng pang ligo, pwedeng pang wudu. Yan ang ibig sabihin ng tahor. Ang maun tahor, tubig siya na pwedeng pang wudu, pwedeng pang ligo. Pwedeng pakinabangan sa pagwudo, sa pagligo, sa pag-inom. Pangkalahatan, pwede siyang pakinabangan pati sa pagdadalisay. Yan ang ibig sabihin ng maun tahor. Pangalawa, maun tahir. Maun tahir. Ang maun tahir, malinis pa rin siya, pero hindi siya pwede pangligo. Hindi siya pwede pangwudo. Pero pwede pakinabangan, pwede panginom. Kasi nagkaroon na siya ng kulay, nagkaroon ng lasa, nagkaroon ng amoy. Pero ang pagbabago ng kanyang amoy, lasa at kulay, malinis pa rin. So, ang tubig, hindi na siya pwedeng gamitin pang wudu at pangligo pag nagkaroon siya ng tatlo. Ano yung tatlo? Amoy? Dapat sinusulat niyo. Kasi mamaya tatanungin ko sa exam, hindi niyo masagot. Nagkaroon siya ng ano? Amoy, kulay at lasa. Pag ang tubig, meron sa kanya isa sa tatlo na yan, hindi mo na pwedeng gamitin pangudo. Hindi mo na pwedeng gamitin pangligo. Okay? So maghugas ka o magliligo ka, nabago na yung kulay niya, nabago na yung lasa niya, nabago na yung amoy niya, hindi na pwedeng gamitin pang ligo, pangudo. Pero pwedeng pang pakinabangan. Yan sa tahir. Tahir yan. Tahir. Dalisay pa rin naman siya. Pero hindi siya pwedeng pangudo, hindi pwedeng pangligo. Ang maun najis, tubig na wala ng pakinabang, marumi na siya. Nagkaroon pa rin siya ng amoy, kulay at lasa, pero marumi. So, hindi na pwedeng pakinabangan, kailangan na natin itapon. Balik tayo sa una, maun tahor. Ang sabi ng Allah sa Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Nagbaba kami, sabi ng Allah, ng tubig sa wa anzalna minas sama, mula sa taas. Anong tubig yan? Ulan. Nagbaba kami, sabi ng Allah, ng tubig galing sa langit, which is ang ulan, na tubig na tahura. Tubig na tahura. Ibig sabihin, pwedeng pangudo, pwedeng pangligo. Ang tubig ulan, pwedeng pangudo. Kasi, yun ang sabi ng Allah, tahur. Okay, ang mga sahaba, nung sila ay nasa dagat, tinanong nila ang propeta sallallahu alaihi wasallam kung pwede bang pangligo, pangwudu ang tubig dagat. Ano meron sa dagat? May lasa. Kaya napatanong ang mga sahaba. Sabi nila, ya Rasulullah, pwede ba namin gawing pangwudu ang dagat kasi may lasa? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, huwat tuhuru. Ginamit niya yung salitang tuhur. Wat tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ang tubig dagat ay
tahor. Anong ibig sabihin? Pwedeng pangligo, pwedeng pangwudu. Ang tubig dagat. Kaya huwag ka na magtanong sa dagat kung pwede ka bang magwuduan. Yan, ito ang sagot. Pwedeng pangwudu, pwedeng pangligo. Okay? Pagkatapos, dinagdagan ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ng sagot na wala sa tanong. Anong idinagdag niyang sagot? Ganon din ang gagawin ko sa inyo ngayon. Yung subject natin, tahara, dadagdagan ko rin ng karagdagang kaalaman. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa tubig dagat, pwedeng pangligo, pwedeng pangwudu, al-hillu maitatuhu, at lahat ng nakatira sa dagat kahit namatay na hayop halal. So huwag ka na magtanong kung basta nahuli mo galing sa dagat, ang atol halal. Lahat ng mahuli mo dyan, paano yung syukoy, paano yung sirena, kung meron, uli mo. Kung meron. Paano yung pating, paano yung balyena, hulihin mo, halal yan. So lahat ng nakatira sa dagat ay halal. Ang haram lang dyan, kung may lason, alam nga naman sabihin mong may lason na nga, hulihin mo pa rin.